Aping-api raw itong mga Duterte supporters sa Dahig. Pero ako po, sa ano ko, sa vantage point ko or sa perspective ko, hindi ito mga Duterte supporters. Mangga rin ito. And Team Alpotera. Nagulat nga ako dito, biglang inendorso si Mangga eh. Ay, ano ba to? Mukhang, alam nyo, magaling si Libag. Makipag-usap, magaling mang-brainwash, magaling mang-infiltrate. Magaling mangumbinse. Kaya nakakaawa yung mga nanonood sa kanya. Pero, nakakatuwa na ang mga nanonood sa amin, Team Alindog, ay hindi na madaling malinlang ni Libag. Pakinggan nyo itong live niya. And mamaya, himayin siguro natin. Pakinggan nyo muna ng buo ha. Na ang galing niyang manloko at pinalalabas niya na itong sina Chipmunk at ang kaibigan niyang Aldog, itong mga antipatikang, well, at least si Aldog, halata na antipatika. Hindi na ngayon makatungtong ng Duterte Street. Maraming kaaway. Ang kaibigan na Chipmunk na kutis bayag na akla, na attitude, hindi makatungtong ng Duterte Street. Maraming kaaway doon. Pinagyayabang pa niya na sila doon nag-iistima naman. Alam niyo ba yung kwento? May portalet doon, may ihian. May palikuran na inaarkila. Pinatanggal ni Aldog yun ang sabi ng informant natin ha, may OFW na may mga kababayan tayong OFW pabalik-balik diyan after ng trabaho nila sa maybe basahin ko mamaya yung message sa akin ng kakilala natin, ready ko na. May isang OFW na pabalik-balik din diyan, mata natin na ang sama raw talaga ng ugali ng magkaibigang akla na yan, mga kababayan. Okay? I-ready ko lang para mabasa natin mamaya. Nakakalimutan ko kasi. And pinalalabas din po ni Libag na itong magkaibigang akla, si Aldog at si Chipmunk, ay mga inapi ni Spokes Harry Roque. Inapi ko binalahura, kinawawa, at pumalaglang naman. Diyos ko po, kung makikinig kayo kay Libag, malilin lang po talaga kayo kung hindi nyo alam ang kwento. Pakinggan po natin ha. Yan, Mami Laika, sige nga. At alam nyo, sa totoo lang, grabing pang-aapi ang naranasan niya ni Alvin at saka ni Aldo. Victim? As in. Grabing pang-aapi yung naranasan niyan. So, for Alvin and Aldo to somehow parang vindicated si Alvin, Vindicated? Dinurudo si Alvin at saka si Aldo. Dinuruduro yan ni Harry Roque. Oo. Anong dahilan? Before. Pagkatapos, di ba, para kung magsalita si Harry Roque sa mga mainstream media interview, pinagkakaisa ko nga ako, kineme, ganyan. Naku, overdue ng isang bill ko. Saan kaya ako lalapit para umiram? Alam. Oo, totoo. Kasi kupal talaga hindi talaga maganda ugali ni Harry Roque. Parang ang taas na tingin niya sa sarili niya na dapat parang, alam mo nakakaano lang, parang kilala na lang nandiyan si Alvin, nandiyan si Aldo sa Dahig. So bakit kailangan kontrolin niyo sila? Bakit kailangan para mag-report sila sa inyo? What? Pantay tayo. Nagkataon nandiyan sila. O di, nandiyan sila. Parang bubulahan lang sila. Ayun. So, natutuwa ako for Alvin. Kasi, ang dami na nilang naranasan na, di ba, nagsasalita kami. Okay? Di ba, nagsasalita kami against Maharlika. And ako, I am deliberately holding back on Harry Roque. Pero, marami talaga na siyang ginagawa na sobrang nakakainis. Until na nung ni Alvin. So, alam mo yun, and even if ako, galit na ako, gusto na visit na ako kay Maharlika, nag-hold back pa rin ako. Kumbaga, ang dami ko pa rin hindi sinasabi. Ganon. Ang dami ko pa rin hindi sinishare. Ang sigurado lang ako is that I know that I am in the right. I know that I have to protect my space, our space, sa mga kagaya ni Maharlika at ni Harry Roque. That I am very sure of. Ayun. Galing. So, manloko, di ba? Kay Harry Roque, parang anong meron? Bakit tahimik? Hindi man lang, alam mo yung talagang sincere na pagbatiin, ayusin. Walang ganun sa side niya. Kay Maharlika, ever since pa, di ba? Kahit nung sa TikTok na tayo noon, hindi naman, parang pini-question natin yung kakaiba si Maharlika, parang more on chismis lang. Galing parang expected na aarte ng ganyan si Maharlika kasi kailangan niyang nasa limelight para kumita. Pero yung ginawa ni Harry Roque nung birthday nung Alvin, nung napanood ko yung video, parang, ngayon alam ko na. Marami pa. Actually, maraming shinare si Aldo dun sa kung bakit nagkagulo sa Hague. Maraming shinare si Aldo at si Alvin. So, yung na yun, yung mga kwento na yun, nanggaling sa POV ni Aldo. Ganon. So, ayun. Sabi nila rin naman doon, pumunta sila yung Maharlika. Di ba? Oo.
Ay, at saka yung deliberately, ine-enable kasi ni Harry Roque si Maharlika eh. Sobrang ine-enable ni Harry Roque si Maharlika. Pagkatapos, si Harry Roque, meron siguro siyang gustong makuha, so akala niya, dapat katuwangin niya si Maharlika dun sa interest niya. Yung interest naman talaga ni Harry Roque, gusto niya maging abogado ni PRRD eh. Kaso nga lang, ito si Harry Roque, cannot understand no, hindi ka nga pinili. Diba? Hindi ka nga pinili. So parang dapat respect mo na yung decision na hindi ka pinili. Ayun. So ako natuwa kay Alvin kasi si Alvin, nung time na nagkakagulo sa hate, ayaw nang mag-vlog niyan. Ayaw nang mag-vlog. May nakakatrauma yung ginawa sa kanya. Tapos birthday pa niya ha. Nakakatrauma yun. Tapos, well, at least nung I was able to talk to Alvin, no, what you need to do, you need to go out there, do all the things that you were doing before, because at the end of the day, you're doing this for PRRD. Pinaptok talaga namin ng bonggang-bongga si Alvin. Kasi di ba parang may time na hindi nagpupunta na si Alvin sa Duterte Street? Kasi apektado silang lahat sa pinagagagawa ni Maharlika at ni Harry Roque. Alam ko ako kay Alvin nun kaya hindi mapapakita ko si Harry Roque. At wala akong pakialam. Pagmumurahan kaming dalawa, baka munod ka pa siya nasabunutan. So, ganun yung si Alvin. Oo. Nung hindi na nung nag-apologize si Alvin kay Attorney Harry Roque, kasi parang ang intention niya is sige para matapos na lang, para ano na lang. Alam mo yun, yung parang it's better to be kind than to be right. Ganun na lang yung pinairal ni Alvin. Ginawa yun ni Alvin in order to protect Jazz. Kasi parang ang ano niya, sige tantanan niyo na si Jazz, magsasorry na ako, tantanan niyo na si Jazz. Ano mo sinabi ni Maharlika at saka ni Harry Roque? Hindi. Iba yung sayo, iba yung kay Jazz. So doon namin na-confirm na ang talagang target nila, si Jazz talaga. Si Jazz Egan talaga yung target nila. Sino? Nagni-name drop ang target talaga nila. Gusto nilang makopo. Parang sila yung mag-control yan sa mga kaganapan na yan. At ba't kailangan nila makontrol? Kumikita ang kabuhayan. Simple. Kumikita ang kabuhayan. They want to milk all the... Ganito lang yan kasimple eh. Kasi if they are going to be seen with Inday or very close to the Dutertes, ganyan-ganyan, mas magkakaroon sila ng credibility na mag-solicit. Ganun lang. Yun naman yung reason yun. Kaya gusto dumikat sa mga Duterte eh. Yun naman talaga. Kasi gawain? Ang tawag dito? Speak for yourself, bitch. Yan talaga yan. So that you can actually get money, get support from people who are very, very supportive of the Dutertes, from the simple, usually, syempre, ang mga magbibigay ng mga help ay yung mga mayayaman, ganyan. Syempre, they would like to know how close you are to the Dutertes. So pag nakita nila na parang, sila pala yung namumuno sa Duterte Street, ganyan, Emerald, ganyan. Then it's easier for them to convince yung mga donors, parang bigyan ng pera sa kanila. It happens not only sa ganitong mga sitwasyon, but also during election. Diba? Pag pinoproject ninyo na sobrang close kayo sa mga Duterte, the more chances of you getting more election donation. Mag-amin na tayo dito. Yun yan. Obviously, now lesser na yung people going sa park. When HR is... Himayin natin. Okay? Andaing logical fallacies. Andaing kasinungalingan. Andaing maling pangangatuwiran. Ang daing panlilinlang for that short video. Nagbobolahan sila, no? Parang nag-uutuan sila. And sa latter part ng pinanood natin, parang sino ba ang involved sa solicitation ini? Sino ang laging may eskandalo sa pera? Sino ang napakaraming screenshots? Sino ang nagsoli pa ng pera? Sino ang mahilig magbenta ng merch? Kanino dumaan ang pera na para sa akin? For Hong Kong? Sa'yo? Ikaw lagi kang involved sa usapin ng pera, libag. Okay, let's listen. Sagutin natin ang bawat pinagsasabi nito. No? Lahat ng mga fallacies ng Pokining, barahin natin. Yan, Mami Laika. Sige nga. At alam nyo, sa totoo lang, grabing pang-aapi ang naranasan niya ni Alvin at saka ni Aldo. As in, grabing pang-aapi yung naranasan niyan. So, for Alvin and Aldo to somehow parang vindicated si Alvin, Vindicated! Dinurudo si Alvin at saka si Aldo. Dinuruduro yan ni Harry Roque. Oo. Before. Pagkatapos, iba para kung magsalita si Harry Roque sa mga mainstream media interview, pinagkakais ako nga ako, kineme, ganyan. Okay. Aping-api raw si Chipmunk at saka si Aldog, yung magkaibigang akla. Dinuro-duro pa ni Spokes. Libag, alam mo yung dahilan kung bakit dinuro-duro ni Spokes? Nag-live yung Alvin, sabi pa nga nila, mukhang lasing, hinahamon si Spokes ng suntukan. In Visayan language, sa binisaya niya hinamon. O magkulatan, whatever.
Ngayon, nagsisiga-sigaan yung Alvin sa live niya na hindi doon sa Duterte Street, hinahamon pa si Spokes Harry Roque, magsapakan daw sila. Nagkaharap ngayon yung dalawa. Bait-baitan si Alvin habang kaharap si Spokes. Anong sabi ni Spokes? Oh, ngayon mo ako hamunin. Yung sinasabi mo sa live mo, ngayon mo sabihin. Anong sagot ni Alvin? Let's not get there. Alala nyo? Hinahamon niya si Spokes na magsapakan habang nagla-live siya away from Duterte Street. Pero nung nag-meet sila sa Duterte Street together with Ms. Maharlika, hindi niya mahamon-hamon si Spokes ng sapakan. Akala siguro niya, uurungan siya ni Spokes. Aping-api raw. Mga kababayan, hati nga ang mga supporters dyan may Maisog Europe, may DDS Europe. Okay? Kaya nagkawatak-watak ang mga yan dahil kina Chipmunk at sa kanilang grupo na mga masasama ang ugali. Tapos palalabasin na api, pa-victim! May isi-share ako sa inyo patungkol sa binulong ni Ma'am Hanilet dyan kay Chipmunk na ipinagkalat niya. It's supposed to be a sensitive info na karating sa amin. Sensitive info na shinare ni Ma'am Hanilet kay Chipmunk. Sekreto yun, pinagkalat ni Chipmunk. Kaya si Chipmunk, hindi makatungtong ng Duterte Street kapag nandyan si Ma'am Hanilet. Marami siyang pautot na may mga appointment siya, may lakad siyang iba. Umiiwas, katulad ni Alpot, umiiwas na rin si Chipmunk na mag-cross ang landas nila ni Ma'am Hanilet dyan sa Duterte Street. Kaya nga siguro nagkaroon na ng sabwatan, si Ma'am Hanilet hindi na makabisita kay PRRD, kaya wala nang reason si Ma'am Hanilet para pumunta sa Duterte Street. Ano ang i-update niya kung hindi siya galing sa loob? At paglabas, nag-aabang sa Duterte Street ang mga supporters. Ano ang isi-share ni Ma'am Hanilet? Kaya nagtataka kayo, walang interview masyado si Ma'am Hanilet. Tapos tuwang-tuwa sila, nakakasira lang daw si Ma'am Hanilet kay PRRD, sabi ng grupo ni Nalibag. Let's continue listening. Naku, overtuning. May ads. Kasi kupal talaga si hindi talaga maganda ugali ni Harry Roque. Parang ang taas na tingin niya sa sarili niya na dapat parang, alam mo nakakaano lang, parang pasalamat na lang nandiyan si Alvin, nandiyan si Aldo sa The Hague. Mm-hmm. So bakit kailangan kontrolin niyo sila? Bakit kailangan para mag-report sila sa inyo? So pinalalabas nila naghahari-harian si Spokes doon. Mga kababayan, ang pagkakaalam ko, si VP Sara ang nag-request na si Spokes ay dyan mag-seek ng asylum sa The Hague. Kasi si Spokes, di ba nagtago naman siya ng matagal, si PRRD nakulong dyan March. Si Spokes Harry Roque, after niyang makontempt ng Quadcom at nakalabas, nag-abroad na. Umiwas na. That was in September if not October. And ilang buwan na yun, halos 6 months nang nasa abroad si Spokes wherever he was. I think nasa Dubai din or nasa Middle East. Or maybe in China, I don't know. Pero wala sa The Hague. Pumunta lang si Spokes sa The Hague nung binitbit si PRRD dyan. Okay na si Spokes sa kung saan man siyang lugar nag-seek ng asylum. Lumipat lang ng Netherlands kasi nandyan nga si Tatay Digong at makakatulong din para mabilis na makalaya si PRRD. Tapos sasabihin ni Libag, kupal, the word, disgusting. Kupal daw si Spokes Harry Roque, masama daw. Kilala mo si Spokes? Mga kababayan last year pa, August pa lang, when we were in Davao, tama kung gaano plastic si Libag. Kasama ko si Libag Marami kami mga vloggers na lumipad last year for Kadayawan in Davao City. At nakita namin si Spokes. Lahat kami nagpa-picture kay Spokes. After namin magpakudak kay Spokes, at kumain kami sa night market ng Davao City kung ano-ano ng panlilibak ang sinasabi ni Libag against Spokes Harry Roque. Matigas daw ang ulo, hindi raw nakakatulong, hindi daw kayang kontrolin, yada-yada, kung ano-ano pa. May mga sinasabi pa silang huwag pagkatiwalaan. That was last year. Hindi yan madidinay ni Libag. Okay? Saksi ako sa paninira niya kay Spokes. Tapos sasabihin niya, mag-withdraw na siya ng support. Last year ka pa nag-withdraw ng support kung nakaka-support ka mang talaga. Pantay tayo. Nagkataon nandiyan sila. O di, nandiyan sila. True.
Ayun. So, natutuwa ako for Alvin. Kasi, ang dami na nilang naranasan na, di ba, nagsasalita kami, okay? Di ba nagsasalita kami against Maharlika? And ako, I am deliberately holding back on Harry Roque. Pero marami talaga na siyang ginagawa na holding back? Until nga nung birthday ni Alvin. So, alam mo yun, and even if ako, galit na ako, busit na ako kay Maharlika, nag-hold back pa rin ako. Kumbaga, ang dami ko pa rin hindi sinasabi. Ganun. Ang dami ko pa rin hindi sinishare. Nag-hold back ka kay Miss Maharlika. Hindi mo pa sinishare ang lahat. Grabe mo nang putang inahin si Miss Maharlika eh. Sinisiraan mo na nga na nagmukbang ng chocolate na may marijuana eh. Anong nag-hold back ka pa? Ining, kung ano man yung hini-held back mong yan na info against kay Miss Maharlika, for sure, kasinungalingan yan. Dahil lahat ng lumalabas sa bibig mo, kasinungalingan. Baka mamaya yung mga info sinasabi mo kay Miss panlaban mo kay Miss Maharlika eh, yung patungkol sa pinagkakalat nung ensaymada na ginurgur daw ni Miss Maharlika yung jowa niyang foreigner. Mga kababayan, hindi foreigner ang asawa ni Miss Maharlika. Pilipino. I think childhood sweetheart or something, schoolmate or something. Matagal na niya, nasa Pilipinas pa sila. Boyfriend na niya. Pinoy ang asawa ni Miss Maharlika. Ito lang masasabi ko sa iyo, Libag, at sana masilip mo tong live na to. Hindi mo mabitiwan ang kung ano man ang hawak mo against Miss Maharlika and maybe even spokes Harry Roque dahil mabubuking na anti-Duterte ka. Alam ko ang tinutukoy mo, Libag. Nadulas dito si Chupanga. Di ba may binanggit si Chupanga? Non-disclosure agreement or NDA? Baka yun. May mga sensitive na bagay na hindi pwedeng isiwalat. Pero kapag matigas pa rin ang ulo ng Libag na ito, mabubuking na siyang anti-Duterte ka naman talaga eh. May video ka, Ining! Hindi ko alam kung na-play ko na sa YouTube, maybe sa susunod nating live. Anti-Duterte yan. Hindi yan DDS, hindi nga nagpapalabel as kaya nga nagbuo ng kultong Dutertista eh. Oh. Kasi hindi nila kayang masikmura na binabalahura nila noong panahon ni PRRD ang mga DDS, tapos sila tatawagin nila ang sarili nila. Sino nakakagulo? Bagong sulpot lang itong mga to ah. Nakikita nyo na ba itong supporter ni PRRD? Bigla na lang itong sumulpot noong 2022. Nung election na merong unit team ni Bangag at ni VP Sara, bigla na lang yan sumulpot, nagbida-bida. Hindi yan DDS. Hindi namin yan kasabayan. Pero, feelingera. Feeling niya siya ang pinakasikat na vlogger ngayon. Continue. Ang sigurado lang ako is that I know that I am in the right. I know that I have to protect my space, our space, sa mga kagaya ni Maharlika at ni Harry Roque. That I am very sure of. That's your point of view. Sa tingin mo, dapat mong protektahan ang space mo. Baka space yan ng mga peking Duterte supporters. At binubulgar kayo ni Miss Maharlika, di ka naman, alam mo, Libag, sausawera ka eh. Nung pumutok yung issue ng double agents, hindi naman ikaw tinutukoy, ikaw ang unang pumiyok. Double agent ka ba? Ikaw ang unang umaray. Hindi ikaw ang tinutukoy. Nung pumasok itong usapin na may isang alpotera or alpot or malantod na babae na dating tao ni PRRD at pinagkakalat at pinakikita kung kani-kanino sa dahig ang malaswang picture ni Tatay Digong, umimik si Miss Maharlika, sumausaw ka! Hindi naman ikaw yung girlfriend ni Tatay Digong na nagkakalat. Ikaw, sumausaw ka! Ngayon, kinakaladkad mo si Spokes Harry Roque, hindi ka naman niya binabanggit. Hindi naman ikaw ang nag-birthday sa dahig na nakabangayan. Parang gusto niya sabihin, di ba, walang respeto si Spokes birthday ng tao tapos nagbinastos doon.
napundi na si Spokes. Alam ni Spokes na mulat sa pool na dumating siya dyan, lalo na nung naging parang hawak sa liig or may napapala kay Alpot, yang sina Chipmunk at Aldog, nililibak na nila si Spokes, tina-target na nila si Spokes. They have to eliminate Spokes there. Okay? Para hindi mabuking na inutil si Kaufman. Kasi si Spokes suggest ng ibang route para mapadali ang paglabas ni PRRD na hindi ginagawa ni Kaufman. Kaya rin maraming mga anti-Ma'am Hanilet dyan sa Dahig, lalo sa Duterte Street, para kapag si Ma'am Hanilet ay hindi na makabalik at makatungtong dyan, baka sakaling si Alpot ang makabisita. Dahil pinalalabas ni Alpot na pag nakawala o nakalaya si PRRD, sa kanya uuwi si Tatay Digong at hindi kay Ma'am Hanilet. Mukhang si Alpot ay may balak na magkaroon ng pwesto one day in government. May it be through elections, may it be through appointment. Diba? Kaya dumidikit ng pilit at gustong makabisita kay PRRD para ma-confirm na siya ang latest girlfriend. Na hindi na wala na on the rocks na ang 'di ba ang pagsasama ni PRRD at Ma'am Hanilet. At wala nang parte sa buhay ni Tatay Digong si Ma'am Hanilet. Ano sabi ni Kitty noong nakaraan? She's the one and only love ni PRRD. Hanggang sa walang hanggan or 'di ba? Till kingdom come or whatever. May sinabing ganyan si Kitty noong nakaraan. Oh. Kaya libag, bakit yung tinatarget si Ma'am Hanilet at Kitty? And no Spokes Harry Roque. Sino ang peking Duterte supporter sa atin? Ayun. May peras tayo. Parang nagtataka ko nung kay Harry Roque. Parang anong meron? Bakit tahimik? Hindi man lang, alam mo yung talagang sincere na pagbatiin, ayusin. Hindi raw sincere na pagbatiin. Again, mga kababayan, bago natin nalaman, no, bago nagkabangayan sina Miss Maharlika at sina Alvin the Chipmunk, sinabi na ni Miss Maharlika na pagdating nila ng Dahig, nag-aaway-away na. May kanya-kanya ng factions ang mga OFWs at mga Pilipino dyan sa Dahig. Pinilit pagbatiin is, anong pinagsasabi nitong umakyat kay Libag? Na hindi daw sincere. Pinilit pagbatiin ni Spokes Harry Roque at Miss Maharlika ang dalawang factions dyan, hindi mapagbati. Kasi yung iba ayaw nang bumalik at nagagaspangan sa ugali ni na Aldog at Chipmunk. Yung Aldog na hindi makatungtong ngayon ng Duterte Street eh. Nakikita nyo, nagla-live doon? Hindi na nagpapakita. Maraming nakaaway. Kasi nga, attitude. Walang ganun sa side niya. Kay Maharlika, ever since pa, di ba, kahit nung sa TikTok na tayo noon, hindi naman, parang question natin yung kakaiba si Maharlika, parang more on chismis lang. So, parang expected na aarte ng ganyan si Maharlika kasi kailangan niyang nasa limelight para kumita. Pero yung ginawa ni Harry Roque, nung birthday nung Alvin, nung napanood ko yung video, parang, ngayon alam ko na. Marami pa. Actually, maraming shinare si Aldo dun sa kung bakit nagkagulo sa Hague. Maraming shinare si Aldo at si Alvin. So, yung ano na yun, yung mga article, yung mga kwento na yun, nanggaling sa POV ni Aldo. Anyway, alam naman natin puro kasi nung wala yung sasabihin ni Libag. Ayaw na raw mag-vlog, di ba tama pagkaalala ko? Ayaw na raw mag-vlog ni Aldo dahil ni Chipmunk dahil binalahura ni Spokes or inaway-away. Pero katakot-takot daw na pep talk, sinabi niya kanina, di ba? Katakot-takot na pep talk or kinausap talaga nila, kinumbinsi nila ng bonggang-bongga. Sino yung nila, di ba? Meron ba kayong group chat? Sino ang kasama niyo sa group chat? Bakit BBTO si Chipmunk? Gustong-gusto nga niya ng limelight eh. Kaya nga dumami ang followers niya, mag-1 million na ang followers ng Chipmunk, 880,000 na mahigit. Mamaya-maya niya, 900,000 na. Ayaw na raw mag-vlog ng Chipmunk. Anong ayaw? May isi-share ako ba? Anyway, tapos sabi ni Libag, kaya daw parang ang gusto palabasin ni Libag dito na gusto ni Spokes Harry Roque na walang ibang dumikit sa mga Duterte. Kaya sinisiraan sina Alvin na yan, Chipmunk at saka si Aldog. Right? Kasi gusto nila na sila lang yung dikit sa Duterte and then para pag nakapanulisit ay maraming masusulisit. Plus may mga campaign funds mong sinasabi, teka Libag, alam na alam mo gawain nyo.
Sino ba ang laging gumagamit ng photo op with the Duterte? Sino ba ang malimit magpa-picture? At habol ng habol sa mga Duterte kahit sa magkakapatid. Diba mga Team Alpotera at double agents? Ang Team Alindog ba nagsusumiksik sa mga Duterte, mga kababayan? Wala. Hindi nyo kami makikita na bigla na lang magpo-post ng pictures together with VP Sara or with PRRD or with Baste every time na nako-question ng aming loyalty. Again, na-appreciate namin ang mga Duterte. And whoever or kung sino mang angkan pa ang dadating na matino ang public service or matino ang pagtatrabaho sa gobyerno. Oh, pero hindi kami panatiko. Para dapat lato sa mga Pilipino, hindi lang para sa isang angkan. Sino ang manggagamit sa mga Duterte? Alright? Babasahin ko yung isang message ng ating Agent 420, isa sa mga OFWs dyan sa Duterte Street. Kaya hindi tayo nag-iimbento dito mga kababayan. May mga nagre-reach out sa atin at binibigyan tayo ng info na kung ano ba talaga ang nangyayari dyan sa The Hague. Ayan. Tinanong ko kasi, sabi ko, yung chipmunk nag-aaral daw siya at nagtuturo rin. Staff pa ng isang, I think, hotel, no? Sabi nung Agent 420 natin sa The Hague, isa yan sa mga tanong namin. Kasi kasama nila si Chipmunk araw-araw doon, halos araw-araw. Kung student siya, tapos mag-work ng 2 trabaho, hindi yan kakayanin ng oras niya. Pero estudyante ka, tapos may dual job ka pa, or double job. Malabo na makapunta siya sa Duterte Street ng araw-araw, kami nga na mas malapit sa kanya. As in, kasi parang mahaba pa yung biyahe ni Chipmunk papunta ng Duterte Street, pero araw-araw nandun, magtataka kayo. Mukhang may misyon. Silang araw na malapit, hindi nila kinakaya na magpunta ron ng araw-araw kasi may trabaho nga sila at pagod rin. Sinungaling nito ni Libag, yung sasalita si Libag kanina, paano nila nasabi na kinakawawa sina Alvin at Aldog doon? Paano? Hindi pa sila pinapapunta ron. Libag, saksi ka ba na kinakawawa doon sina Chipmunk at yung Aldog? Parang kung magmarunong ka, as if nandun ka, saksi ka. Pinapahiya pa sila? Kung baga saksi ka, Libag, na pinapahiya si Chipmunk doon? Parang wala naman kaming nakita na inapi sila. Wala naman nakikita itong Agent 420 natin sa, 420 rin. Libag, 420 rin sa The Hague. Wala silang nakikita na inaapi ng kung sino mang tarpulano, yung Aldog na yan at Chipmunk. Ano pinagsasasabi mo? This is coming from one of the OFWs na laging nandun after ng trabaho nila. Pero yung Chipmunk na yan, nag-aaral na nga, nagtuturo pa raw, tapos nagtatrabaho pa sa kung ano pang kumpanya, araw-araw nandun. Parang si Libag at si Chipmunk, mga sinungaling. Agree? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.